praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Well, welcome po muli sa ating Bible study dito po sa ating website. And praise God, this is another week. Pangalawang linggo na po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako dahil nakatawid na po tayo ng pangalawang linggo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Di po ba napakaganda ng biyaya ng Diyos sa ating pong lahat? That because of technology, tayo po ay nagkakasama-sama. Kahit po kayo nasa iba't ibang lugar, maaaring meron po sa inyo that are watching abroad sa iba't ibang panig ng mundo. And it's a good thing dahil nakapag-aaral pa rin po tayong patuloy ng salita ng Diyos. So halika na po, tayo na pong magsimula ng ating pong Bible study on the air. At tayo po ay nasa second part ng ating pong pinag-aaralan. Our subject is still the integrity of the Word. Ito po ang ating unang bahagi ng ating pong Bible study na ating pong inihahatid sa inyo sa pamamagitan po ng ating website. So tayo po ay sama-samang yumuko, tayo po muna ay manalangin. Let us start our Bible study today in prayer. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, na salamat po. We want to worship you. We want to give you our praise, our adoration, and all our worship to you, Father. Salamat po dahil it's a privilege na magkaroon ng ganitong gawain, Panginoon, gamit po ang technology ng internet. And I pray, Father, that the Holy Spirit will anoint every words that will come out from my mouth. Dalayan ko rin po na lahat ng mga makikinig at maaabot ngayong araw na ito ng pangangaral ng iyong salita, ng Bible study. Hayaan mo po na sila rin po'y masidla ng iyong kapangyarihan. Lord, I dedicate myself to you. I yield my heart to you. At hayaan mo po na ang iyong salita ay magamit upang ang marami pong mga kapatid na makakapag-aral at makasasabay sa aming gagawing pag-aaral ay mapagpala at higit sa lahat, sila pong lahat ay lumaya. Sinabi mo po, Panginoong Yesus, sa iyong salita, when we know the truth shall set us free. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. And everybody that joins me in prayer say, Amen. Glory to God. So purihin po ang Diyos. Tayo po ay magkaroon muna ng kaunting wrap up o pagkakaroon ng recap. Sorry, not the word wrap up. But a recap. Review dun sa ating pong pinag-aralan sa ating pong unang episode ng ating pong part 1 ng subject na integrity of the Word. So kinover po natin ang ilang mga aklat sa Biblia na nagpapakita po sa atin ng kahalagahan kung bakit po napakahalaga ng salita ng Diyos. The last time ay atin pong pinag-aralan ng mga sulat po sa Old Testament, like in the book of Isaiah. Pinakita po doon kung ano po yung power and value of the Word of God. Everything will pass away, but there's one thing that will never pass away, and that is the Word of God. Naalala ko po tuloy, bago lang po ako magpatuloy, I saw one day I saw a shirt, isang t-shirt, ng Nike, isang athletic brand na kasuotan, nakasulat po doon sa t-shirt na nakita ko, basketball never fails, or never ends ata. At naalala ko po, meron lamang similarity ito sa salita ng Diyos, because one day, somebody asked me, may nagtanong po sa akin, hanggang kailan po ba dapat tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Hanggang kailan tayo dapat mag-Bible study? And I answered him back. Sabi ko, walang tigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos until Jesus comes. Dahil sabi ko nga po, hanggang langit tayo po'y makakarinig ng salita ng Diyos. Isa lamang pong bagay at sabi ko rin sa kanya ay ang isang tao, isang mananampalataya na hindi po nag-i-enjoy sa Word of God, hindi bagay sa langit. Because in heaven, we will continue to listen, we will continue to study, and we will continue to enjoy and fellowship with the Word of God. Amen? And sabi, heaven and earth will pass away, but my words will still remain. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-build ng foundation why the Word of God is so important. And last time, we end up sa Isaiah chapter 55. Doon po tayo nagtapos sa verse 11 na sinabi po ng Word of God, so shall my word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So, diyan po tayo nagtapos sa ating pong unang episode, unang part ng ating pong pag-aaral dito po sa subject na integrity of the Word. So, let us now continue
ituloy po natin, idugtog po natin ang ilang mga bagay na kailangan po nating matutunan as we go on dito po sa pag-aaral ng subject na integrity of the Word. Now, dito po sa bahaging ito, dito sa ating part 2, ay akin pong tatalakayin ang ilang mga kadahilanan kung bakit po ang Biblia ay salita ng Diyos. So in English, I will discuss about the several reasons why the Bible is the Word of God. Kung bakit po ang Biblia ay maituturing at masasabing ito ay salita ng Diyos. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito in continuation sa part 2 ng subject na integrity of the Word. Bakit po natin, ano mga dahilan na makapagsasabi na ang Biblia nga ay salita ng Diyos? Now, if you have now your papers, if you have your pen ready, and also get your Bible, I encourage you to get your Bible, dahil today we will go through the Bible. Tayo po'y mag-aaral na salita ng Diyos, and we will allow the Word of God to speak and answer every question that is going on in our minds. So kung na po tayo, let us now continue. Number 1, sa akin pong tatalakayin ngayong araw na ito about the reasons, plural, meaning hindi lamang po isang dahilan. There are several or many reasons that proves why the Bible is the Word of God. Number 1 is, it is confirmed by the testimony of its unity. Ulitin ko po, if you're taking notes, it is confirmed by the testimony of its unity. So ano po ang ibig sabihin nung number 1 reason? Sabi po is confirm. What is the word confirm? Pag sinabi pong confirm, ibig sabihin ay ikaw ay confirm na, you are already confirmed to go in. Amen? Ibig sabihin, meron na po ikaw na kapahintulutan. Meron ka na pong assurance, pwede rin natin ilagay yon. Meron pong tinatawag rin na mas mabawa, meron na itong approval or go signal. Amen? Ito po ang nagpapatunay kung bakit po yung Biblia ay salita ng Diyos. Number 1 in the list is because ito po ay pinatututuhanan sa pamamagitan ng patutuo ng kanyang pagkakaisa. Ano po ibig sabihin nung unang dahilan na yon? At dito po natin uunawain because the Bible, the word Bible itself, akin po munang i-discuss sandali yung salitang Bible. The word Bible is not inside the Bible. Wala po yung salitang Bible sa loob ng Biblia. Pero kung kayo po ay merong Bible na hawak, the word Bible is in the cover of your Bible. But it doesn't put the Bible to be discredited that the word Bible is not true. Dahil nung araw po, kasi ang Biblia po kasi, it is a compilation of different books and different letters na pinagsama-sama into one. At because as time begins to be modernized, dahil nagiging moderno na po ang panahon, kailangan po magkaroon ng katawagan ang mga bawat lugar for easy recollection. Ano po, mga kaibigan? Halimbawa, sa isang eskwelahan, meron pong lugar na kung saan ay naroroon ang mga iba't ibang uri ng aklat na kailangan po ng isang eskwelahan, like for research, lahat ng subject, lahat po ng aspeto, nandun sa isang kwartong yon. What do you call that room? Sa ating pong modern day, nilagyan po ng mga, I don't know who the inventor, who discovered it, pero nilagyan po yun ng pangalan para po ma-easily identified in one word yung lugar na yun. And it is called in our time as library. So pag dumating po at nakarating sa iyong pangunawa at isipan yung salitang library, what will come out from your mind is you will realize and you will understand that he's talking about a place where there are different kinds of books. Amen? Kaya nga po pag sinabing gusto mo mag-research it, then you go to the library. The library, because the library is a place where there are several or many kinds of books. Kaya nilagyan po yun ng pangalan at pantawag na library. Well, the same logic can be applied in the word Bible.
Because the word Bible simply means a compilation of different spiritual writings or books. So ito po ay pinagsama-samang iba't ibang uri, iba't ibang klase ng mga aklat na may kaugnayan sa Diyos at may kaugnayan sa spiritual. Kaya tinawag po ito para magkaroon ng tinatawag na pangalan Bible. So the Bible is a compilation of different books. Well, ang gamit po natin Biblia is composed of 66 separate books. Imagine, how many books do we have in just one piece? 66 po na aklat ang pinagsama-sama sa isa. Ano po? At ito po 66 na aklat na ito, what is amazing here, para po lumitaw yung number one reason, evidence, and facts that will support the claim that the Bible is the Word of God is, you have to understand that 66 books po ang Biblia, at ito pong 66 na aklat na ito is written by 30 different authors. Ilan po yun? 66 books, pero yung sumulat po nung 66 doon, 30. Well, kaya po ito'y 30 lamang dahil maaaring magtaka kayo, 66 pala, bakit naging 30? Well, because some books are written by one person. Let's say one person write 3 books. For example, si John. The Apostle John in the New Testament, he wrote the Gospel of John. He also wrote 1 John, 2 John, 3 John. So, all in all, 4 na po kaagad lumalabas ang sulat po ni John. Another person in the Bible that has multiple writings that are found in the 66 books, si Pablo po. The Apostle Paul, napakarami po niyang letters na kanya po sinulat. Imagine, from the book of Romans hanggang sa dulo po kay Titus, all of those letters are written by Paul. So, ang dami po nung sulat na yon that was being identified to as the writings of the Apostle Paul. Kaya 66 na aklat, pero there are 30 different authors. In the Old Testament, if I may use si Moses. Si Moses po yung first 5 books of the Bible that are known to the Jewish as the Pentateuch. I don't know if I pronounce it right. Ano po? The first 5 books of the Bible from Genesis, ano po, hanggang doon sa tinatawag na Deuteronomy. Yung pong lahat ng aklat ng yon was attributed dito po sa lalaking ang pangalan ay si Moses. So, ang dami po ng kanyang sulat. Ang dami po ng bahagi na siya po ang may akda. Kaya kahit na po ito'y 66, pero 30 lamang yung authors because there are some personality who are part of the 30 authors. In their life, marami po silang isinulat. Now, the 30 different authors, ang Biblia po ay sinulat ng 30 na iba't ibang manunulat. At ang Biblia rin po sa kabuuan from Old to New Testament is written in 3 languages, different languages. Ano-ano po yung mga lengguwahe sa original na manuscript? You have to understand as well that the Bible is not written in English. It is not written in our own native language called Tagalog. Hindi po ito sinulat sa ating lengguwahe. Kaya nga po, there are Bible scholars, Bible teachers, pastors, evangelists, na kung minsan pag sila po ay naghahayag at nag-aaral ng salita ng Diyos, sometimes they don't just stick into one book or translation of the Bible. Dahil minsan mayroon po mga salita na hindi po maliwanag ang tinatawag na ibig sabihin o pagkakahulugan sa Tagalog. Kaya po para maging precise at maging eksakto po ang interpretation ng pag-aaral ng salita ng Diyos, some Bible scholars, some theologians, some pastors, some teachers of the Bible still refer to, nagkakaroon pa rin po sila ng reference sa mga original na Biblia na nakasalin sa Hebreo, sa Grego, at sa Aramaic. Because that is the original form of the Bible. Kaya minsan maririnig nyo po sa mga pastors ginagamit that the Hebrew word of this is this.
the Greek word for this word is this, then they will come up with the meaning. At doon po lilitaw ang maliwanag na kapahayagan. Kasi may mga bagay po at may mga bahagi kung minsan sa ating po sariling lingwahe at wika na minsan ay hindi po eksakto doon sa ganong pakahulugan na orihinal na isinulat ang salita ng Diyos. But I am not saying and I'm not discrediting na ang Tagalog Bible po ay hindi po relevant. Hindi po ito maaasahan, hindi po ito pwedeng magamit ng maliwanag. I'm just saying if you want to really dig deep for the truth. Amen? Napakahalaga po na magbasa rin po tayo paminsan-minsan and let us sometimes check into the original form and language. Kaya nga po, it is written into 3 different languages, the Hebrew, the Greek, and the Aramaic. And the Bible, it ranges over a period of 1,600 years. Ganun po, yun po yung mga panahon na kung saan ay na-involve yung mga author na sumulat po sa Biblia. At ang isa pa pong napakagandang pag-usapan natin at ating pagtuunan ng pansin, there are 30 different authors, pero sila pong lahat yung binabanggit doon, karamihan po sa kanila, I'm sorry for the word, na lahat, but karamihan po sa kanila, majority of them, sila po ay hindi nagkakita-kita. Meaning to say, Moses has no chance to meet Elijah. Sample lamang po yun, Dahil si Moses po ay nabuhay sa ibang panahon at si Elijah ay nabuhay sa ibang panahon. David and Joshua. Joshua has no chance and no opportunity to meet David. Amen? At gayon din po sa Bagong Tipan, in the New Testament, there are a lot of them that have never met. Hindi po, most of them, all of them maybe, hindi po nila nakatagpo ang mga tao sa Lumang Tipan. Hindi po sila nakita-kita. Hindi po nila kilala ang isa't isa. Pero ano ngayon kung hindi nila kilala ang isa-isa at ang isa't isa? Ang mahiwaga po dito ay hindi po nagtatalo-talo ang mga kapahayagan nila tungkol sa Diyos. Hallelujah. Kahit po hindi sila magkakakilala, kahit hindi po sila nagkasama-sama, they were not raised in the same place, at the same time, at the same generation. They came from a different generation, from the different era, and from the different kinds of walks of life. Pero ang maganda po pag binasa mo ang Biblia, they are harmonious together. Wala pong pagtatalo-talo. Naandun po ang pagkakaisa ng bawat salita ng Diyos. Though sila po ay malayo ang mga panahon sa isa't isa. Amen? Kaya sabi po rito, ano po ang dahilan kung bakit po ganon? Let's consider reading 2 Peter chapter 1. Let's go there. Ang Biblia po ay hinati sa 2 tipan. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. The Bible is divided into two different kinds of testament. One is called the Old Testament, and the second one is the New Testament. Basahin po natin sandali ang salita ng Diyos mula po sa sulat ng lalaking ang pangalan ay Peter. Let's go there. So if you have your Bibles with you, go to 2 Peter chapter 1. Samahan niyo po ako sa 2 Peter chapter 1. And let's read verse 19. Basahin po natin ang talatang 19. Kung kayo po'y naroon na, from verse 19, we will be reading all the way hanggang makarating po tayo sa verse 21. Ang sabi ni Peter ay ganito, we have also, watch this, a more sure word of prophecy. Ano raw po ang salita ng Diyos? I would like to make an emphasis there. Ang sabi ni Pedro, the word of God is a sure word. Ang salita ng Diyos ay tiyak. Meaning to say, you can always depend on the Word of God. Whereunto, ang sabi dito ni Peter, you do well that you take heed. Kaya dahil po the Word of God is sure, ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 19, he is
admonishing. He is encouraging the believers to take heed. Ibig sabihin, pakinggan. At hindi lamang po sinabing basta pakinggan, he uses the word, do well, take heed. Ibig sabihin, pakinggan nyo itong mabuti. Bigyan nyo ito ng seryosong pansin. Why? Because the word of God is sure. Glory to God. As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Verse 20. Watch verse 20, friends. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Now, in verse 20, let me do some teaching here. The Bible is not designed for private interpretation. What does Peter meant when he said that the Word of God is not to be interpreted by private interpretation? Meaning to say, dito po nagkakaroon ng error ang paggamit ng salita ng Diyos. Kaya yung iba tuloy ay nalilito dahil sabi nila parang nakalilito raw dahil po sa iba-ibang interpretasyon. Well, if we would just obey and follow the principle, the instruction in handling the Word of God, then maiiwasan po yung mga tinatawag na wrong interpretation or sabi ng theology, out of context explanation and interpretation of the Word of God. One of the major error po ng maraming mga ngaral, let me just use them, dahil more on sila po ang nakikita at madalas na nagiging lantad. Pero ito pong error na ito ay nangyayari rin kuminsan sa mga personal na mga personal na ating interpretasyon. If we are not preachers, like you are just a Bible lover because of you love Jesus so much and you want to study the Word, that's a good point. Pero nagbabasa ka ng Biblia and sometimes there is a tendency that when you read one verse, lalo na po kumisa mahilig ka lamang because lalo na sa panahon natin, because in our time most of the people are so busy at nagigipong busy ang maraming tao din. Ano po nangyayari? Pati ang salita ng Diyos gusto instant na. Kaya nga nauso po sa panahon natin instant mommy, instant noodle. Pati Biblia gusto instant, kaya gusto nila minsan pagbabasa na nauuso po yung mga bumubunot na lamang ng word for today. May mga nabibili na ngayon na gano'n, bubunot lamang na isang verse sa isang araw. Well, I'm not saying it's bad, pero minsan ang problema po, pag bumunot ka na isang talata and then you are not reading the whole context of it, sometimes you are misinterpreting the Word of God. Amen? Nagkakaroon po ito ng misinterpretation because parang minsan ay dumarating na sa paniwala ko, ganito yun. Amen? Pero tandaan niyo po, there's a golden rule in handling the Word of God. Sabi po sa 1 Peter, you do not interpret the Word of God on your own. It's wrong. Sabi ni Peter sa verse 20, that the Word of God here is being identified as the prophecy of the Scripture is of private interpretation. Hindi po ito pwedeng i-private interpret. Halimbawa, meron pong mga pagkakataon na nagagamit po, halimbawa yung isang talata, give and it shall be given back to you, pressed down, shaken together, running all over. Amen? So I believe when I say that verse, some of you are nagkaroon ng ring sa inyong pangunawa because maybe some of you are familiar with that verse. Amen? Sa Biblia. Amen? If you give, it shall be given back to you, pressed down, shaken together, running all over. Now, some nag-take in at some po nagse-set in yung tinatawag na private interpretation. Now, when you private interpret the verse, ang lagi pong mai-interpret mo dyan ay pag nagbigay ka ng pera, kung nagbigay ka ng 100, babalik yun sa iyo ng siksik, liglig, pikpik, umaapaw. And sabi pa, 30, 60, and 100-fold return. Amen? So, ibig sabihin, yung 100 pesos mo, dahil pambangko sa interest pag nagbigay ka.
I don't know if you're getting me here, but I'm just giving you an example. Pero pag binasa nyo po yung konteksto kung paano po sinabi yon ng Panginoong Yesus doon sa linyang yun, Jesus was not teaching about giving material things. The context of that verse was used for giving forgiveness. Ang konteksto ng talatang yon ay pagbibigay ng kapatawaran. Pag ikaw po'y nagpatawad, patatawarin ka rin. That's what Jesus is talking about. Kaya pag ginamit po ang Biblia sa wrong, a private interpretation, nagkakaroon po ng bahid. Nagkakaroon po ito ng maling interpretasyon. Halimbawa, isa pa pong halimbawa. Sa Biblia, may mababasa kayo, I am the door. I am the door. And no man, if a man will not enter by the door, hindi raw po siya kasama doon sa sheepfold. Eh, pag in-interpret mo yun privately, pwede yung ma-abuse, ma-manipulate. Nagagamitin nyo sa paliwanag na yung door na tinutukoy, literal na door na parang na simbahan ng iglesia. But that is not true. The door there is not a literal door, parang pintuan sa ating mga bahay. The door is Jesus. Kaya sabi ni Pedro that the Bible is not to be handled through private interpretation. But let's proceed in verse 21. For the prophecy came not, bakit po hindi dapat interpreted? Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay dumating. Came not in all time by the will of man. Hindi po dumating ang mga salita ng Diyos, sa mga bahagi ng salita ng Diyos dahil sa kalooban ng tao. But holy men of God, watch this, spake as they were moved by the Holy Spirit. So kaya dito sa number 1 reason na atin pong tinatalakay, sisimula pa lamang po tayo. Marami pa po tayong pag-uusapan. Nasa number 1 pa lamang po tayo. Sabi po rito that the Bible is considered the Word of God because, amen, of the testimony of its unity. Ibig sabihin, bakit po kahit na hindi magkakasama ng panahon, pinanganak yung mga tao sumulat ng Biblia? Remember, 66 books, 30 different authors, hindi sila karamihan magkakasama sa panahon nung hindi sila nakita-kita. But how come na sila po ay hindi nagtatalo-talo? They are saying the same thing. The reason, ang sabi po ni Peter, because they did, every author in the Bible, the 30 authors, did not write any single word because they want to write it. But they wrote every word in the Bible according to the leading of the Holy Spirit. Hallelujah. So meaning to say that the real author of the Bible is not Moses, it's not Joshua, it's not Elijah, Elisha, Paul, Peter, and John, and Matthew, and Luke. But the real author of the Bible is the Holy Spirit. Kaya nga po doon ay naitatayo ngayon ang kanyang pundasyon that the Bible is the Word of God. So dyan po muna tayo hinto sa ating part 2, and let us pray. Tayo po ay manalangin. Let us bow our heads again in prayer. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo muli sa bawat isa na kami makapag-aral at makarinig ngayong linggong ito ng iyong salita. Dalangin ko po na ang rhema, revelation ay ipinagkaloob mo sa bawat isa na sumasabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po, and I pray for every viewers and followers in Jesus' name. Amen. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, I'm encouraging you, kung kayo po ay may mga patotoo at napapagpala po kayo ng ating pagpa-Bible study, sa ilalim po ng inyong screen, makikita niyo ang email address at cellphone number. Could you please text us? Could you please email us kung paano po nagiging pagpapala ang Bible study na ito? And please share this sa iba po natin mga kapatid. Ang website natin ito sa www.dexterdurante.com. Hanggang dito na lamang po ako. Well, again, I'm your host and teacher, Dexter Durante. God bless you and see you again next time. So deep.